Bakit? Isa ito sa mga mabibigat. Oh, wait lang ha. Ano yung ko muna dito? Wait lang. Mas maganda kasi kung maano ko muna. Okay, isa ito sa mga lagiging dahilan ng mga protestante para kontrahin ang ating turo at sabihin nilang tayo'y nagkamali. Sabi nila, masama daw sa Biblia na manalangin sa mga santo. At masama rin sa Biblia na magdasal sa mga santo at kay Mama Mary. Pero ang tanong, yan ba talaga ang turo ng ating simbahan na manalangin sa mga santo? Manalangin o humihingi ng panalangin? Mukha yata pagkapareho lang yun, diba? Kasi intercession, hindi naman tayo nagdarasa sa kanila as iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. Walang ganun turo sa Katoliko. Ang sa atin, medyo paos pa ako ngayon, kagabi di ako ganun nagsalita kagabi kasi talagang wala akong boses. Ngayon, medyo okay na. Marami akong ininom na gatas nung nakaraang taon. Okay. So, proceed na po tayo sa ating pagtalakay sa ating live ngayon. Okay, masama ba ayon sa Biblia na humingi na panalangin sa mga santo? Ang sagot po ay hindi po masama. Actually, biblical po siya na tayo humingi ng panalangin sa mga santo. Okay, ating basahin ito ha. Sabi nila kasi, sa Diyos lamang dapat magdasal. Kaya, sabi ng mga protestante na masama ang magdasal sa mga santo at kay Maria. Ito ang ating sagot. Tama yun na sa Diyos tayo magdasal. Pero hindi naman ipinagbabawal ng Diyos na tayo ay humingi ng panalangin sa mga santo na kung tawagin natin ay intercession of the saints. Humingi ng panalangin. Tingnan nyo. Bakit humingi ng panalangin? Kasi kapag tayo ay nagdarasal, sabihin natin, Santa Maria, Ina ka ng Diyos, ipagdasal mo kaming mga makasalanan, ipagdasal mo kaming mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Ipagdasal mo kami. Sa mga ibang santo, ganun din. San Vicente Ferrer, ipagdasal mo kami. Padre Pio, ipagdasal mo kami. Ngayon na ginagawa ng mga protestante ba, Pastor, ipagdasal mo yung kami. Ano mo yung kami? Anong klaro doon? Mo o yung kami? Ito yon. Pastor, ang anak ko, sumayaw doon sa breakdance contest. Tapos, natapilo. Ano ngayon? Pastor, ipagdasal mo ang anak ko. Gusto mo ipagdasal ko yung anak mo? Pastor, ipagdasal mo yung anak ko. Okay. Ako na bahala dun, sister. O pag uwi ni Pastor, magdarasal yun, na bigyang biyaya yung kanyang kaibigan na si kapatid na Mr. Natapilok, na sana pagalingin siya. Nagdasal ang pastor para sa kanya. Anong tawag doon? Intercession. Hindi ba kayo nahihiya? Sa mga protestante dyan, hindi ba kayo nahihiya? Humihingi kayo ng dasal sa pastor nyo? Hindi ba naman klaro kung malalangit ba yan? Nakapunta ba ng langit yan? Samantalang kami mga Katoliko, yung aming mga dinadalanginan na bigyan kami ng tulong pong sila manalangin para sa aming hinihiling, klarong nasa langit. Sabi nila, klarong sa langit? Bakit? Ba't mo sabi, nakapunta ka ba ron? Etong sagot ko. Sabi kasi ng Diyos yung sa kanya, kukunin niya. Diba? O, ating basahin yung yung nasa Juan 14. Anong sinasabi dito sa Juan 14? Tayo natin ha, Juan 14:2,
Sabi dito, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako ron upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makakapiling ko kung saan ako naroon. Sabi ng mga protestante, mali yung pag-unawa mo dyan, Brad. Mangyayari lang yan sa pagdating ni Kristo. Iba sa mga santo. Bakit? Sa mga santo kasi sila ay nasa langit na. Nalala nyo yung ano? Yung, di ko lang matanda kung saan sa Revelation ko nabasa yun eh. Yung nanalangin ng mga santo doon sa langit. Bigyan mo ng mustisya ang aming pagkamatay. Nasaan sila noon? Nasa dambana ng Panginoon. Nasaan ang dambana ng Panginoon? Ha? Nasaan ang dambana ng Panginoon? Nasaan ba? Nasa langit ang dambana ng Panginoon. Nandoon. Panginoon, kailan mo ba sisingilin yung mga taong pumatay sa amin? Sino yung mga sigawang yun? Hindi ba yun ang mga santo? Di mo ba sisingilin yung mga taong pumatay sa amin? Oh. Mga santo yun. Ano pa sinasabi doon sa ano? Saan ko ba nabasa yun? Wait lang ha, double check ko lang muna kung saan ko nabasa yun ha. Ito ay nabasa ko ito sa ano eh. Sa 12:1 ng Hebreo. Double check ko lang ano. Hebreo 12:1. Ano sabi rito? Sabi ganito, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buod tiyaga tayong tumakbo sa takbuhang nasa ating harapan. 12:22, ating tuloy sa 12:22. Ano sabi dito? Sa halip ng nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sion, at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak, na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat, at ang mga espiritu. No daw? At ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Naalala ko natin yung sinabi ni Padre Darwin nung siya ay papuntang Cebu yata yun. Siya ay bago lang pare, may nakasalamuha siya doon sa barko na isang pastor born again, nangangaral. Si Padre Darwin, dahil may dugong CFD yan, nilapitan. Hindi mapigilan na, hindi matanong yung naturang pastor. Nung nilapitan siya ni Padre Darwin, nung sabi ni Padre Darwin, Pastor, may tanong ako ba? Ito ba sa Hebrew 2:22? Ito sa 2:23. Sabi dito, ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Ang tanong ko sa iyo, Pastor, sabi ni Padre Darwin. Si Padre Darwin gumagalang sa mga pastor, hindi ba? Pero mga pastor, may galang ba sa kanya? Oh. Natatawag niya pastor yung ibang relihiyon bilang tanda ng paggalang. Siya ba ginagalang? Di ba hindi? Di ba hindi siya ginagalang? Tawagin ba lang namang Darwin Gitgano? Ito si Darwin Gitgano. Di ba? Ano magagawa dyan? Kanina, nanood ako kanina, nasang episode na ba ako ng The Chosen. Wait lang ha. Ako ay nasa episode season 2 na ako eh. Season 2 episode 8? 8? Habang naghahanda si Jesus at Mateo para sa sermon, 8. 9 din ako, 8. Nasa episode 9 na ako. Episode 9 na ako ng season 2. Okay. Ang episode kanina is about doon sa dinidikta ni Jesus ang sinusulat ni Mateo. Tagalog kasi ang ang The Chosen sa Prime Video.
Prime Video. Marami kasi akong mga ano dito, meron akong Netflix, meron akong Disney Plus, meron akong YouTube Premium, meron akong ano pa, Netflix, Disney, YouTube Premium, tsaka Prime Video. I1 TV. Yung aking ano HBO, wala na, binagsak ko na. Dami ko ng subscription eh. Eto naman sa Prime Video na nanonood ako to, yung The Chosen. Meron ba kayong Prime Video sa ano nyo? Kung meron kayong Prime Video, isa siya dyan, The Chosen, magandang series. Napakagandang TV series, no? At Tagalog siya, Tagalog dub. Nasa lingwaheng Tagalog siya, so madaling maintindihan. And then, ang episode kanina is dinidiktahan ni Jesus itong si Mateo kung anong dapat isulat. Sabi doon ni Jesus, mapalad kayong pinararatangan ng kasinungalingan sapagkat makikita nyo ang Diyos. Kayong mga pinararatangan ng kasinungalingan. Ay, swerte pala ako kapag sinabi nila na ako'y lasenggo. Noong ko na-realize. Lagi sinasabi ng mga protestante na ako'y lasenggo. Nabibless pala ako doon. O sige, tuloy nyo lang. Ituloy nyo lang. Ganda na ba nasabi ni Jesus doon? Pwede ko ba siya ma-play dito sa ano ko sa... Try ko i-play dito ha. Kung ma-play ko ba dito ang Prime Video, wait lang. Double check ko lang kung kaya ko ba siya i-play dito. Prime Video. Prime Video. Nakalagin ako, hindi. Sign in. Wait lang. Try ko kung maka-sign in ba ako rito. At gmail.com. Continue. Sign in. Ay, mali yung naano ko. Ano kayo? Wait lang ha, double check ko lang muna ano ba yung password ko. Nakalimutan ko password ko. Kala nyo nakalimutan ko password ko. Maganda yung sinabi ni ano doon, ni Jesus doon. Wait lang muna. Try ko natin dito ha. Passwords. And the password, type it up with this and take next to everything that you might need, I got inside for you. Backpack. Backpack tayo, kala ko password. Wait lang ha. Okay. Ako ba nalagay yun? Kulang pala. Okay. Eto. Okay. The Chosen. Okay. The Chosen. Season 3 episode to. Nako. Season 3 episode 2 na pala ako. Lang ha. Try ko. Wait lang muna. Saglit lang. Try ko muna. Resume. Nasa ano po dala-dalaw? Wait lang ha. Hindi. Nasa ano ako? Season 3 episode 1 pala yun. Wait lang. Season 3 episode 1. Tingnan ko muna to Season 3 ako. Episode 2, Season 3. Ang pababalik. Babalik ba yun? Wait lang. Try ko dito. Ang pababalik. Yung dinidiktahan ni ano. Hindi ito. Mukhang nasa ano yata ako. Nasa last episode yata yun ng ano ng season 2.
Try natin. Season 2, last episode, lagpas sa kabundukan. Ito ba yung lagpas kabundukan? Wait lang. Lagpas sa kabundukan. Maganda yung sinabi doon ni Jesus kay Mateo eh. Yung sino pinasulat. Ito yata yon. Lang ha. Parin ko lang. Okay lang. Tagalog siya, no? Tagalog. Okay, ito. Ganda ito. Oh, try ko parinig ha. Hindi ako makapirat kaya nito. Baka makapirat ako nito eh. Maganda siya. Sasabihin ko na lang nga sa Facebook nyo lang maririnig. Sabihin ko lang nga sa YouTube kung paano pagkakasabi dito ha. Ito, sabihin ko lang. Pinagpalang mga mahabagin. Sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpalang may malinis na puso. Pagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng kapayapaan dahil sila ituturing na anak ng Diyos. Pinagpala yung mga inuusig sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Yun! Pinagpala ka kapag inuusig ka ng mga tao. Bakit? Yan, pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan at mga kasinungalingan nang dahil kay Kristo. Ako, nagtatrabaho ako dito, nangangaral ako, ang intention ko lang naman is turuan lang naman kayo. Pero yung mga protestante nag-aalboroto. 'Di ba? Yung mga protestante nag-aalboroto ang mga protestante. Yun ay dahil hindi nila matanggap na tayo'y nagtuturo at tila yata mas pinapakinggan tayo kumpara sa kanila. Kaya yun, nagalit sa atin yung mga protestanteng yon. Ano sabi ni Jesus? Balikan ko muna saglit ha. Anong pagkakasabi ni Jesus doon? Sabi niya doon is, ito, atras 10 seconds. Anong sabi ni Kristo rito? Sabi niya rito, ganito. Sabi niya, mga tao, pinaparatangan ka ng lahat ng uri ng kasamaan. Pinaparatangan ako ng lahat ng uri ng kasamaan. At mga kasinungalingan. Nang dahil sa akin. Dahil sa Kanya. Magsaya kayo at magalak. Masaya at magalak. Pagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ayun. So, doon sa sinabi ni Brother Angel kagabi, sana sweldohan tayo. Sabi ni Brother Angel, ang ating sweldo ang pinakamalaki sapagkat ang ating sweldo ay nasa langit. Ako na may umaasa naman doon. Bakit? Hindi tayo gaya ng programa ng mga protestante na walang ibang ginawa kundi ang gumagamit ng mga technical strategy para lang manaig, para lang manalo. Akalain mo, tanungin ba ng Bacolod Denmar Santiago,
Tama ba o hindi mali? Yung gano'ng mga uri ng tanong. Oh. Tingnan nyo yan si Moises Tunyakaw. Pag yan ang nagtanong sa inyo, puro fallacy. Tingnan nyo yung si Glenn Alado. Pag yan nagtanong sa inyo, puro fallacy. Ha? Pag ako ang nagtanong, sabi nila, madali lang yung tanong mo. Dahil ang tanong ko matino. Walang halong fallacy. Ang pinakamahirap dyan, kung matino na ang tanong ko, naiipit pa sila. Yan ang pinakamahirap doon. Matino na yung tanong mo, wala namang fallacy, naiipit pa sila. Kaya sasabihin na lang ni Jerwin Rosales, wag mo kong ipasok dyan. Hindi ko talaga makalimutan yung topic ba na yung Mary Mother of God. Sabi sa Galatia 4:4, pagdating ng tamang panahon, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak. Tanong, yung anak na pinadala ng Diyos, Diyos ba o hindi? Sabi niya, wag mo kong ipasok dyan. Matinong tanong yun ha, hindi fallacy yun. Sabi kasi sa Galatia 4:4, hindi ko kalimutan si Jerwin Rosales, sabi ko sa kanya, sabi sa Galatia 4:4, pagdating ng tamang panahon, ipapadala ng Diyos ang kanyang anak. Tanong, yung anak na pinadala ng Diyos, Diyos o hindi? Sabi niya, huwag mo kong pasagutin dyan, huwag mo kong ipasok dyan. Yun ang pinakamaganda sa pakiramdam. Yung tanong mo, matino naman, pero naiipit sila. Oh? Naiipit sila. Yun ang pinakamaganda doon. Yun ang gustong-gusto ko. No? Yung mga ganun. Tayo naman, pag sila naman nagtanong sa atin, saan mabasa litra por litra? Saan mabasa litra por litra? Saan mabasa litra por litra? Puro litra por litra. Nung nilabanan ko si Jerwin, gamit ang litra por litra, doon pumunta sa diwa. Hindi pala maganda pala yung laging naghahanap ng letra por letra. Dinibati ko si Jerwin Rosales at ginamit ko yung style niya na bawat tanong ko may lagyan ko ng bigyan mo letra por letra. Ang binigay ni Jerwin lahat ng mga talata puro ayon sa diwa. Hindi ayon sa letra por letra, puro ayon sa diwa. Si Pedro may manugang. Peter's mother-in-law. Allah! Ang tema, letra por letra babasahin. Si Pedro may asawa. O, may binasa ba siya? Diba, puro sa diwa. Yung pinakahuli niya, eto, meron ako pong huling pambato. Nang pumasok si Jesus, ay nakita niya ang manugang na babae ni Pedro. Allah! Wala pa rin nakalagay pa rin. Si Pedro may asawa. Kaya, hindi talaga maganda. Hindi talaga maganda na kapag nagtanong ka, ay puro letra por letra. Sabi nga ni Eli Soriano, huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Ang Biblia may lohika, ang Biblia may sentido, ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan letra por letra ang mababasa mo. Tama yun. Kaya mali yung lagi naghahanap ng letra por letra. Tingnan nyo si Bulawan ng Oras, naghamon sa akin. Saan mo mababasa sa loob ng Greek Bible? Sa loob ng sinulat ni Pablo na nag-mention siya ng salitang Biblia. Saan? Pag nabasa mo, panalo ka. Pag hindi mo nabasa, talo ka. Sure ka? Oh, nabinasa ko. Sabi niya, nasaan dyan ang ngalan Pablo? Ang usapan, babasahin na minention na yung Biblia sa loob ng Greek Bible, sa loob ng sinulat ni Apostol Pablo, na minention niya ang salitang Biblia. Yun ang pinag-usapan eh. Nang binasa ko na, sabi niya, nasaan dyan yung Pablo? Pablo, ang pinag-usapan Biblia, babasahin. Biblia, hindi naman alam Pablo. Hindi, sabi mo kasi, sinabi ni Pablo. Sinabi ni Pablo. Hindi yun ang nasa usapan. Sabi niya, na minensyon ni Pablo. Ibig sabihin, hindi letra por letra.
Sabi naman yun, letra por letra. Ano ba letra por letra doon? Yung salitang Biblia. Nung nabasa ko na, sabi niya kaagad, asan niya nga lang Pablo dyan? Sino bang author nito? Wala nakalagay na Pablo dyan. Sino nga author? Ito maganda dito, ano? Ang ating programa, sa punto por punto at straight to the point, talagang focus tayo na magsabi ng totoo. Tinanong ko si Bulawan ng Oras, kung hindi si Apostol Pedro ang author ng ikalawang Timoteo, sino? Sabi niya, ay, mali ko sa'yo. Ha? Nagtuturo ka ng Biblia, hindi mo alam kung sinong author ng ikalawang Timoteo? Binanggit ko pa sa kanya. Kaya nga tinatawag yung ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, siya nagsulat. Tanong, sino nagsulat? Sinubo ko ng sagot. Sabi naman niya, pabalik ko sa iyo. Ang problema mo, nandyan ba ang pangalang Pablo? Ang usapan, babasahin salitang Biblia. Hindi babasahin na salitang Pablo. Ngayon, masama ba? Masama ba na humingi ng panalangin sa mga santo? Ang sagot ay hindi masama. Bagkos, kung babasahin mo dyan sa unang Tesalonica 5.25, sabi natin ha, unang Tesalonica 5.25. Paano ba kakasabi rito? Sabi niya, mga kapatid, ipanalangin din ninyo kami. Ipanalangin din ninyo kami. Kaya tayo pag nadasal, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Pray for us. We never said we pray to you. We said, pray for us. Humihingi tayo ng panalangin. Ano pa? Meron pa bang ibang talata maliban dyan? Santiago 5.16. Sahin natin. Santiago 5.16. Ito namang sabi. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa. Pray for... Ayan ang intercession. Intercession. Ngayon, pag sabi nila, patay na yung mga apostol mga buhay ang sinasabi dyan Pag namatay ba ang mga apostol, yung kanilang kaluluwa, patay din ba? Ha? Pag namatay ba ang mga apostol, yung kanilang kaluluwa, patay rin? Uy, kung patay rin yun, bakit sumigaw doon sa langit? Ama, kailan mo ba bibigyan ng hustisya ang mga taong pumatay sa amin? Pumatay sa amin. Bakit nakakapagsalita sila? Pumatay sa amin. Sabi ng Panginoon kay Cain, ang dugo ng iyong kapatid ay nananawagan mula sa ilalim ng lupa. Ang dugo ng iyong kapatid ay nananawagan sa ilalim ng lupa. Ito pa, parabol ni Kristo tungkol kay Lazaro at saka sa mayaman. Anong nangyari doon? Nung sila'y namatay na, kapwa ay nilibing na, nakita ng mayaman na si Lazaro ay nandoon sa piling ni Abraham. Sabi niya, Amang Abraham, kung maaari, pakisabi kay Lazaro, na ilagay niya daliri niya dito dahil para malamigan yung aking dila, napakainit dito. Nagsasalita sila, inilibing na ang mga yon. Sabi naman niya mga Abraham, pasensya ka na. Meron kasing malaking bangin sa gitna natin na kung walang sino man dito o pwede tumawid dyan at walang sino man dyan na pwede tumawid dito. Sabi naman niya, Amang Abraham, ipadala mo po ipadala niyo po si Lazaro doon sa bahay namin kasi yung mga kapatid ko di nila alam na may ganitong uri ng lugar. Sabi naman ni nung Amang Abraham, alam mo, nandoon na si Elias at si Moses at mga propeta, nandoon na sila. Nangangaral na sila. Ngayon, kung hindi nila paniniwalaan ng mga propeta nangangaral doon, kahit pa may bumangon mula sa mundo ng mga patay, hindi pa rin nila paniniwalaan. Pun. Ano ni mong punto ra? Pero, ano tupon ni mo? Hindi na paniniwalaan. Tingnan nyo, nung si Lazaro na kapatid ni Marta, binuhay ni Kristo, anong ginawa ng mga tao? Naniwala ba? Wala.
Nagplano pa para muling patayin si Lazaro. Tingnan yung mga taong yan. Pinagplanuhan pa. Napatayin muli si Lazaro kasi hindi nila matanggap na binuhay siya ni Kristo. Baka paniwalaan daw si Kristo. Bula ang propeta yan para daw paniwalaan daw, sabi nila. Kaya nga nakagawa ng ganun kasi tunay yun eh. Tunay yun. Oh. Naniwala ba sila nang muling nabuhay si Lazaro? Wala. Pinapatay pa nila ulit. Tanong, napatay ba? Wala, sinabi ko napatay ba nila. Pero pinagplanuhan na muling patayin si Lazaro. Oh. Minsan maganda manood kayo nito, The Chosen, maganda to. Naano ako, maraming mga nakalagay sa Biblia na hindi na naipakita sa mga pelikula ng about Jesus Christ kasi 2 oras lang naman yung pelikula. Ito kasi series to eh. Lahat, nandito na lahat. Yung mga binabasa nyo sa New Testament, nandito na lahat. Pinapanood ko nga. Tagalog talaga siya. Napakinggan naman yun, di ba? Tagalog, di ba yun? Di ba Tagalog yun? Pinilay ko, saglit lang. Oh, sabi ni Kristo doon, mapalad kayong pinararatangan ng kahit na anumang uri ng kasamaan, ng kasinungalingan. Oh, mapalad daw tayo na pinararatangan ng anumang uri ng kasinungalingan. Sige, paratangan nyo na lang kami hanggat kaya ninyo. Hindi na ako kukontra. Sige, paratangan nyo na lang ako. Sabihin nyo ako lasenggo, paratangan nyo ako lasenggo, bahala na kayo sa buhay nyo dyan. Nabibless pala ako kapag ako pinaparatangan nila. Pabor pala sa akin yun. Ngayon ko lang na pinanood ko kanina. Ang dami na pala episode na nakarating na pala ako season 3, episode 2 na pala ako. Maganda ang napanood ko kanina is Sermon on the Mount. Sermon on the Mount. Dami, 3,000 yung mga nagsidatingan. Mga 3,000. Manood lang sa kanyang sermon. Aklay mo. Magandang series to na pinapanood ko. At nung talagang yung mga nakikita ko, yung mga nababasa ko sa Bible, sa New Testament, nandoon sa series. Kompleto. parang ang Bible lang is comes to life sa screen, on TV screen. Malaki TV ko 41 inches to. 40 inches wala. 40 inches. Oh. So maganda siya. Maganda panoorin ninyo para mas malaman ninyo ang laman ng New Testament. Wala pa akong nakitang mali sa wait lang, tumatawag. Hello? Nini Ayo? Wala ba na silang Giovanni sa gawas? Wait lang muna kasi meron daw nag-ayo sa labas eh. Puntahan ko muna saglit. Wait lang. Puntahan ko muna saglit ha.
Okay, ano lang pala yun? Parcel. Ay, parcel! Shopee! Ayun. So, yun ang ibig sabihin doon. Kung paratangan nila ako ng kaano-ano mang kasinungalingan, go ahead na lang. Di na ako kukontra. Mapalad pala tayo pag pinararatangan ng kahit na anumang uri ng kasinungalingan. Mapalad pala tayo. Kaya, kung pararatangan nila ako, lasenggo, bahala kayo, just go, go, go. Damo na ako pinararatangan nyo, damo pala ako nabibless. Ay, sige, go, bahala kayo. Tawagin nyo pa akong addict. Tawagin nyo pa akong rapist, bahala kayo. God, sabi ni Jesus Christ sa mapalad kayong pinararatangan ng anumang uri ng kasinungalingan. Nalubat ka? Recharge. So, mapalad pala tayo pag tayo pinararatangan ng kung ano-ano mang uri ng kasinungalingan. Sige, paratangan nyo lang ako. Hindi na ako kukontra. At never na akong kukontra. Paratangan nyo man ako. Dahil mabibless pala ako sa ginagawa ninyo. At malaking tulong sa akin yan. Okay, so yun po ang ating tampok sa araw na ito. Masama ba na humingin na panalangin sa mga santo? Hindi masama. Sasabihin nilang masama, magbigay kayo ng talata. Bigyan nyo kami ng talata na sinasabing masama ang humingi ng panalangin sa mga santo. Pag may nabasa kayo, talo na kami doon. Hanggat wala kayo nababasa, hindi kami matatalo sapagkat nasa Biblia, magpanalanginan kayo sa bawat isa. Ang mga, sabi nila, mga buhayan yung mga tinatawag nyo, mga patay na yun ang katawan, patay, ang kaluluwa, buhay o hindi? Ano sabi ni Kristo? Mateo 10:28. Ito sabi ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya ganito, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. So yung katawan lang ang namatay. Sabi nila, humingi ng dasal kay Maria, matagal na yung patay. Yung amin, pastor, buhay naman siya. Yung pastor nyo, buhay nga. Kaso dami naman kasalanan yan. Dami kasalanan ginawa. Bakit? Sa halip na ilapit kayo kay Kristo, ang ginawa, tinanggal pa kayo sa iglesia at pinaanib sa iglesia, siya lang ang nagparehistro. Away miming. Sabi ni Kristo, ako'y may mga tupa na hindi kabilang sa kawan na ito, kaya sila'y kailangan din namang dalhin ko. Upang sila'y maging isang kawan. Ano ginagawa ng mga pastor born again? Away miming. Ano ginagawa ng mga pastor born again? Kanya-kanya. Hey. Dara ka sa... Ako pagawa sa miming, be. Pagawa sa miming, wait lang, ha? Bahay ka. You are not welcome. Miming na ito? Saan nakakarating? Gusto niya kasi na kung ano rito lambing-lambing sa mga paa namin. Hindi naman pwede kasi napakarumi ng muka. Okay. So, yun ang ibig kong sabihin doon, no? Na yung mga ginagawa nila is puro sila kontra. What? Charge mo na cellphone. Charge mo na ang phone. 2% pa. What? Ihulog. Bira. Bira, para mahulog. Okay. Yes, nagbira ka para mahulog. Nihoy. Bira ba para mahulog? Oo. Bira ka para mahulog. What do you like to watch? You would like to watch what? Moana?
Okay. So, move na tayo ngayon sa pagbabasa ng ating mga comment section. Basta yun na ibig ko sabihin doon. Walang masama. Pag sinabi nilang masama, humingi kayo ng talata. Saan mababasa sa Biblia na masama ang humingi ng panalangin sa mga santo? Masama. Sige, bigyan nyo kami. Pag sinabi nila, patay na yung mga santo nyo, hindi ko tinatanong kung patay na ba yung mga santo namin. Ang tanong ko, saan sa Biblia mababasa na masama humingi? Rice and Milo. O, lagi mo tabi Rice and Milo na. Oh, mag-prepare to Rice and Milo. Lapong kanina gipakaw nga, wala ka ni kaon. Oh, lagi! Oh, abi na Milo, be. Mag-prepare ta Rice and Milo. Ikaw karon. Sige, mag-prepare ta ha. Wait lang ha. Gutom na to si Diba. Ngayon nagpapaprepare na ng Rice and Milo. Okay. So, dahil gutom na si Divine, basa lang muna ako sa mga comment ninyo. At maganda yung ating topic na ginagawa. Maganda. Marami pa akong topic dito na ang topic ko bukas, tandaan ninyo, bakit may purgatorio na sa Biblia ba ito? Yan ang topic ko bukas ha. Abangan ninyo. Marami akong topic dito na inihanda para ito sa mga Katoliko na paano sagutin yung mga allegation ng mga protestante. Sabi ito, bakit may purgatorio? Nasa Biblia ba ito? Ano ang sagot sa akusasyong inimbento lang ang rosaryo? Sabado o linggo ba ang tunay na araw ng pagsamba? May basihan ba sa Biblia ang Papa o Pope? Bakit maraming Katoliko ang lumilipat ng reliyon? Ano ang katotohanan sa kasaysayan ng Inquisition at Crusades? Maganda topic ito. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa celibacy ng mga pare? Totoo ba ang Catholic Church ay nagsanib sa paganismo? Magandang mga topic ito. Ligtas ba ang gumagamit ng anting-anting, agimat o healing oils? Ibig sabihin, meron pala tayong nahalo dito na spiritual warfare na halo. So, ibigay ko na lang ito kay Buddy Romer para talakayin ni Buddy Romer, no? Pinapayagan ba ng simbahan ng mixed marriage, Catholic plus non-Catholic? O yan, topic natin yan dito. Bakit may Santo Papa kung si Jesus lang ang head ng church? May biblical basis ba ang pagkakaroon ng mga relics at sacramentals? Ano masasabi ng Katoliko sa faith alone ng mga Protestante? Ano ang katotohanan sa likod ng mga Marian apparitions tulad ng Fatima at Lourdes? Bakit hindi pinapayagan ng simbahan ang artificial contraception? Ayun. So, yun ang natin to. Yung ating mga topic na mga paparating na nakalap ko doon sa gustong talakayin ito. Okay. So, basa muna ako ng comment niyo kasi gutom na si Divine. Basa muna ako ng comment, no? Bago ako magpaalam sa inyo. Okay, sabi dito ni Berna Ibar Sabal, good morning bro JD, watching from Las Piñas City. Sabi naman niya is okay naman po ang audio. Manolito Ginitaran, good morning bro JD. Simple life, wala man ground, pero sa ibang sekta grounded sila at galit kasi nag-live ka na naman, mabuking sila. Sabi naman ni Jinro, konti lang OJD pero clear naman boses mo. Sabi ni Manolito Ginitaran, okay ra bro, loud and clear. Manikis, loyal, Jay, may buntag bro JD. Okay, ito naman sa kabila naman. Sabi naman dito sabi ni Orlan Serdan, sulot bro, hangin ramang ka. Hangin ang nila bro, yun Serdan. Hangin nila ha. Doms Olivar Veralio, nice topic na imong giskutan bro JD. Sabi naman ni Bobong Laurete Bulyo, bro Jando, na ningkamot yun makakwarta kay Meta Sulpot, paspasin ang pamakak nimo. Oy Bobong, wala tawi kita niya ako ang Facebook. Sa tinuod lang, wala tayo kita niya akong Facebook.
Wala kita niya kung Facebook. Kamu, nagpalakas mo ni Meta, no? Nga ano man ang mga kauban ni mo kusog lagi mag-post og mga reels. Nga anong sitaron man kunin mo, imong kauban makakasitar lagi. Diba? Ha? Bubong? Ano man na? Ako, sitaron ko nimo. Wagali mikita niya akong Facebook. Sitaron ko nimo. Imong kaubang nga mikita, waka kasitar. Oy! Oy! Noon sa man taon ka. Noon sa man taon ka, wala tao. Mga kaigsuunan, mga kapatid, pinapaalam ko sa inyo na hindi ko makita ang Facebook ko. Hindi ko alam bakit nga no. Sabi nila, dyan doon dapat ilagay mo dyan PayPal. PayPal para yung ano mo, $25 lang daw, sweldo na daw si PayPal. E paano yan ang nalagay ko, Metrobank? Nilagay ko Metrobank. Eh, Metrobank kailangan ko paabutin ng 100 eh. $100 bago pa kumita si Metrobank. Eh, paano hindi umaabot ng $100? O paano kikita ang Facebook ko? O sa mga nag-send sa akin ng stars, thank you sa inyo pag-send ng stars. O, send ng 10 stars, 50 stars, 100 stars. Thank you. Pero kailangan kasi kailangan kasi na umabot sa $100 yung ano ko, yung para magkakita ko. Pero kaso, ilang buwan na, walang umabot sa $100 kaya hindi ko makita ang Facebook ko. Kaya bubong, sinasagot ko ha, wala taong kung makakwarta kang mita. Wala taong kung makakwarta kang mita. Kaning mga resibo nga ako nadawati kang meta, katapan niya akong page sa una, nga gihak in taon sa mga manyakis. Gihak. Doon sa page ko na yon, pag nag-live ako, maabot ng 200 ang live viewers ko. Dito, pag nag-live ako, 36 lang. Sayang, di ba? Sayang. Hinak ng mga, makita kasi ng mga Indianong hacker kasi na malakas yung page mo, na nakawin nila yon. I-hack nila, nakawin nila. Yun ang malaking problema doon. Hindi ko naman mabawi, tinanggal ako as admin eh. Wala akong magawa. Okay lang sana kung account yun kasi yung account, meron tayong dyan, email ad na kailangan gamitin para mabawi natin. Eh, walang email ad ang page. Walang email ad. Pumasok lang siya, ginamit niya ang account ko, pinasok niya, tapos yung mga pages ko, pinagtanggal niya ako as admin, tapos minanipulitan niya kung ano mga pinagpo-post niya, mga magagandang sexy doon. Hindi ko naman mga shota. Ha? Hindi ko naman mga shota. Hindi ko naman pwede sabihin, Jando, ba't ang sexy naman nakapost sa ano mo? Hindi ko naman pwede sabihin, oh, shota ko yan. Hindi ko naman sabi yun. Bakit? Hindi ko naman mga shota ang mga pinopost doon. No. Niya ako gi-message mo bro, si Orlan Serdan. Basahin ko yan mamaya bro. Okay? Babasahin ko yan mamaya bro. Okay. So, ito naman si Sokay Garpol. Nagsend sa akin ng 100 stars. Wow, thank you po. Sabi ni Orlan Serdan, Darwin Butlay, sulod bro. Si Butlay, hindi yung sukol si Butlay yun ako eh. Yan mga pangutana, puro man falas eh. Larry Silva, pasok, sabi ni Orlan Serdan. Theodora Elec, hello bro Jando, watching from Sydney, Australia. Sabi naman ni Lynn Yashima, bro, si Bro Windel din, pinaparatangan ng mga INC na Mr. Tampered. Ang mga INC, Mr. Tampered din naman ng mga INC. Mr. Tampered din sila. Actually, meron akong Biblia ang ginamit, binasa ni Marcelo yon. Marcelo na kanilang diakono. Tapos yung kanyang binasa, may kopya ako. Talagang tinamper nila. So, ano ang silbi na pamamaratang mo kung ikaw mismo siya rin ang gumagawa? Diba sabi sa Mateo 7:1-2? At basahin na, ano ba sinasabi sa Mateo 7:1-2? Ang sabi ganito, Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan,
sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. So umingo, kung sasabihin nila ngayon si Mr. Pedro Talibong is Mr. Tampered, ginagawa rin nila. Pati sila pala, nararapat din sa parusa. Kaya naman yun, pinararatangan mo yung iba tapos ikaw pala gumagawa. Halimbawa, itong si Julito Daig, pinaratangan ako, umiinom ako ng alak, lasenggo daw ako, pero siya yung nag-post ng video na umiinom ng alak. Sabi niya, hindi naman nakakalasing yun eh. Ba, sinabi mo ba nakakalasing? Ano ko sinabi nakakalasing eh? Umiinom ka ng alak. Ako nga, kahit na hindi nakakalasing, hindi nga ako umiinom eh. Kahit yung maliliit na alcohol level, yung red wine, hindi nga ako umiinom ng red wine eh. Kahit na anong uri ng alak, mataas pa ang alcohol level o mababa, hindi nga ako umiinom eh. Pinararatangan pa ako na lasenggo, hindi nga ako umiinom. Si Julito, nag-post ng video, umiinom ng alak. Tapos ako, pinararatangan niya, siya pala yung gumagawa. Yung mga parata nila sa akin, sila yung gumagawa niyan. Kunwari pa dyan do, lasenggo. Yung nagsabi nun ng lasenggo. Yan do, ikaw pa salita ka, lasing ka na naman. Ganun ba? Siguro. Alam mo ang pakiramdam. Totoo lang, hindi talaga ako, kahit na anong uring alak pa yan, kay mababang level ang alcohol, kay walang alcohol. Meron bang alak na walang alcohol? Ha? Meron bang alak na walang alcohol? Kay mababa man ang alcohol, kay mataas man ang alcohol, o kahit walang alcohol, as long as alak, hindi ako umiinom. Pero kung pararatangan nyo akong lasenggo, go ahead. Nabibless pa ako niyan. Ang ganda na sinabi ng Panginoong Jesucristo doon. Mapalad ka kung ikaw ay pinararatangan ng anumang uri ng kasamaan o kasinungalingan ng dahil sa pagsunod sa akin. Paratangan niyo ako. Tawagin niyo akong addict? Go ahead. Tawagin niyo ako rapist? Go ahead. Ano pa tawag niyo sa akin? Sige. Anumang uri na, sabihin niyo ako na ako yung dumisgrasya doon sa truck na natumba na nasunog yung mga pasahero. Sige, go! Go ahead! Hindi na ako kukontra. Hindi na ako kukontra. Paratangan niyo ko lang kahit na Hindi na ako kukontra. Bahala na kayo kung ano sabihin niyo sa akin. Sabi kasi ni Jesus, mapalad kayong pinararatangan ng kasinungalingan o ng anumang uri ng kasamaan. Mapalad, Mateo 10:25, basahin ko yun ha. Anong sabi dito ha? Sa Mateo 10:25. Ang sabi ganito, yan. Sapat na sa isang mag-aaral na maging katulad ng kanyang guro at sa alipin na maging katulad ng kanyang amo. Kung akong pinuno, si Jesus to, si Jesus, kung akong pinuno ninyo ay tinatawag nilang Satanas, gaano pa kaya kasama ang ikatatawag nila sa inyong mga tagasunod ko? Ano ang tawag sa atin ng mga Sabadista? Katoliko pagano. Andyan na mga Romano Katolikong pagano. Bahala kayo, go ahead. Go ahead. Paratangan nyo kami na kung ano. Yung kalang sa Papa, yan ay hentil Satanas. Go ahead. Paratangan nyo pa kami. Paratangan nyo pa kami. Ha? Yung mga pari ninyo, lahat yan sa demonyo. Lahat. O lahat sa demonyo. Ay, bahala kayo. Bahala kayo, go ahead. Sabi ni Kristo, blessed sila na pinararatangan. Nasa Bible yun yata Mateo 5. Ating ang basahin sa Mateo 5.
Ito yung sabi ni Kristo, oh. Sabi ni Kristo sa pelikula, gusto nyo talaga akong makita, gawin nyo ang sinasabi ng talatang sinulat mo. Yung sabi niya kay Mateo, gusto nyo talaga akong makita, gawin nyo ang mga sinulat mo dyan sa sinabi ko. Ano sabi niya doon? Basahin natin. Nang makita ni Jesus na napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo roon. Lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nagsimula siyang mangaral. Sinabi niya, mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil Rest and Milo. Lagi, wait lang. Dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Next, mapalad, mamukot ang Rest and Milo ron. Mapalad ang mga naghihinagpis dahil aaliwin sila ng Diyos. Lagi, mukha ko Rest and Milo ron na, wait lang ha. Dahil aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad yon. Mapalad ang mga maawain dahil kaawaan din sila ng Diyos. Mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Sige, usigin nyo pa kami. Go ahead, usigin nyo kami. Magandang blessing sa amin yan. Usigin nyo kami. Dahil makakasama namin siya sa kanyang kaharian. Go ahead. Kami Katoliko, inuusigin nyo. Go ahead, usigin nyo kami hanggat kaya ninyo. 11. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod nyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama. Paratangan nyo ako lasenggo, bahala na kayo sa buhay nyo. Paratangan nyo akong drug addict, bahala kayo sa buhay nyo. Ha? Ano pa ipatong nyo sa akin? Ano pa? Sige, go! Ako ang mabibless niyan! Hindi naman kayo! Ha? Hindi naman kayo ang mabibless na ako naman. Kaya go ahead. Oy, ganda, wag ka sumigaw. Wala naman yung boses mamayang gabi. Wala ka naman boses mamayang gabi. Lagot. Tuloy. Ganoon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Gusto bang magkaroon ng gantimpala? Gusto mo magkaroon ng gantimpala? Then, kailangan tanggapin natin ang mga ginagawa sa atin na masama. Ngayon, paratangan ako ng mga protestante. Go ahead. Hindi na ako kontra. Dahil pala dyan, nabibless pala ako. Maraming salamat sa mga pag-alipustang ginagawa ninyo. Hindi na ako tatablan yan. Okay. Mga trash talker. Tinan mo yung isang sabadista na sabi sa akin, kalabanan niya ako ng Biblia sa Biblia lang. Ano nangyari? Nagpakita ba? Hanggang ngayon, hindi nag-online. Tuluyan ang iniwanan ng kanyang Facebook account. Dahil ayaw niya, nabalikan ko siya. Durog na durog. Okay. So, maraming salamat sa inyong panonood. Dahil si Divine gutom na. Kanina po to gutom na gutom si Divine bakit po pinatay ang mga Anabaptist in 609 ng mga Pope ng mga Roman Catholic? Over 50 million died. Bakit po? Mali yan, di totoo yan. Tanongin na totoo ba? At itanongin sa ChatGPT totoo ba? Tignan natin. Ito, sinungaling tong ano mo eh. Ating ibubuking yan. Totoo ba? Totoo ba? Ang sinabi ni, sino na-comment nun? Sinabi ni Jihan. Ayan. Sinabi ni Jihan. Okay.
Sinabi ni Jihan ng na na pinatay ang mga Anabaptist in 609 AD ng mga Pope ng mga Roman Catholic. Tanungin natin si ChatGPT anong sagot niya. Totoo ba? Ha? Oh. Eto ha, pakita ko sa inyo ha. Sa mga nanonood sa Facebook, babasahin ko ang sagot ni ChatGPT. Tingnan ninyo kung gaano kasinungaling si Jihan. Oh. Etong sabi ni ChatGPT. Tanong ko sa kanya, totoo ba ang sinabi ni Jihan na pinatay ang mga Anabaptist in 609 AD ng mga Pope ng mga Roman Catholic? Ang sagot ni ChatGPT, ang sinabi ni Jihan o sino mang protestanteng apologist na may ganitong pahayag na pinatay raw ng mga Pope ng Roman Catholic Church ang mga Anabaptist noong 609 AD ay hindi totoo. Straight to the point. Ano daw? Hindi totoo. Straight to the point. At mali sa kasaysayan sa maraming antas. Straight to the point. Sinungaling ka pala, Jihan. Jihan, sinungaling ka pala. Mga dahilan kung bakit mali ang pahayag. Number 1, walang Anabaptist noong 609 AD. Ala, saan kayo kumuha ng history mo, ano? mga dahilan kung bakit mali, Jihan. Una, walang Anabaptist noong 609 AD. Bakit? Ang Anabaptist movement ay hindi umiiral sa ika-7 siglo. Umunlad lamang ang Anabaptist movement noong 1500s. Sinungalingan, Jihan. Ha? Sa panahon ng Protestant Reformation, ipinanganak ito sa Switzerland at Germany at hindi sa panahon ng mga sinaunang papa. Halimbawa ng mga Anabaptist leaders, si Conrad Grebel, 1498 to 1526. Si Felix Manz, pinatay 1527. Si Menno Simons, 1496 to 1561. Conclusion, hindi pwedeng patayin ang Anabaptist noong 609 AD dahil wala pa sila noon. Ha? Ang Pope noong 609 AD ay si Pope Boniface IV. Siyang naging Papa mula 608 hanggang 615 AD. Isa siya sa mga kilalang tagapagtaguyod ng pagpapabanal ng mga martir. In fact, tinanggap niya ang Pantheon mula sa Emperador Phocas at ginawa itong simbahan ni Saint Mary and all the Martyrs. Wala sa historical records na siya ay nag-utos ng anumang pagpatay. Jihan, pahiya ka no? Pahiyang-pahiya ka. Sinungaling ka kasi. Sige, go ahead. Magsinungaling ka pa. Matutuwa sa'yo si Satanas. Ano, Jihan? Pastor ba ang nagturo sa'yo? O pastor ng demonyo? Pahiya ka ngayon. Tuloy natin. Wala sa historical records na siyang nag-utos ng anumang pagpatay, lalo na sa mga Anabaptist. Again, dahil wala pa ang sekta noon. Number 3, karaniwang gimmick ito ng anti-Catholic rhetoric. Maraming anti-Catholic propagandist tulad ni na Jack Chick, Alberto Rivera, at ilang SDA o Baptist authors ang nag-imbento ng chronological errors para siraan ang simbahang Katolika. Kadalasang ginagamit nila ang salitang Anabaptist bilang general term para sa mga non-Catholic kahit wala pang ganoong sekta noon. Ito ay
Anachronism o fallacy of anachronism, historical error sa timeline. Straight to the point. Konklusyon, hindi totoo na pinapatay ng mga pope ang mga Anabaptist noong 609 AD dahil wala pang Anabaptist movement noon. Historical error ang petsa. Wala ring ebidensya na si Pope Boniface IV ay nag-utos ng ganitong pagpatay. Eh ano, pahiya ka ngayon, Jihan. Ano, Jihan, pahiya ka? Oh, magsinungaling pa more! Ha? Magsinungaling pa more, Jihan! Magsinungaling ka pa! Ang sarap mong pakinggan! Nagsinungaling ka, bistado ka. Ah? Mga keyboard warriorist na hanggang comment lang, takot naman makipagtalakayan. Oh. Okay, ito naman tayo, sabi ni Burns Serada Labe. Bro Jando, malapit na ang fiesta dito. Enjoy na naman ang mga CFD at parokya sapagkat may live band na naman at concert plus inom disco kaya enjoy ang mga RCC. Super enjoy sa fiesta. Inom ng beer, tanduay habang naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang ating sagot. Sabi nga sa Mateo 3:74, ang iglesia nilagyan ng damo ng kaaway. Yung damong nilagay dyan, yun ang nagdidisco, yun ang naglalasingan, yun ang nag-e-enjoy, sila yun. Pero ang sabi ng Panginoon, hayaan mong tumubo silang kasama ng aking trigo. Hayaan. Hindi naman dinamay ang pati trigo. Wait lang. O lagi magkuha na tag-rice lang. Gutom na si Divine. O magkuha na tag-rice ha. Magkuha na ito. O rice e Milo. May tata. Sige. Sa Mateo 3:74, ang trigohan ng Panginoon, nilagyan ng damo. Hinayaan ng Panginoon na sila kapwa tumubo. Hindi dinamay ng Panginoon ng mga trigo. Kaya kaming hindi napupunta sa disco, ay hindi kami damay dyan. Huwag mong sabihin mga RCC. Ha? Oh. Rest in Milo. Sige, tanongin mo na sa ChatGPT. Wait lang nga, last. Tanongin mo sa ChatGPT ha. Tama ba ang sino yung nasabi nun? Si Bern Labe. Ate copy yung kanya pangalan. Ate copy pangalan niya. Tanongin sa ChatGPT. ChatGPT, totoo ba ang sinabi ni Bern Serada Labe na sa piyesta ang mga Katoliko ay dapat lahat ng mga Katoliko ay naglalasingan. Naglalasingan. Yan ha. Totoo ba ang sinabi ni Bern Serada Labe na sa piyesta ang lahat ng mga Katoliko ay naglalasingan? Ano ang sagot ni ChatGPT? Ano ang sagot ni ChatGPT? Eto, ang pahayag ni Bern Serada Labe na sa fiesta ang lahat ng mga Katoliko ay naglalasingan ay hindi totoo. Straight to the At point. isang mapanirang generalization. Narito kung bakit ito ay mali sa lohika, mali sa karanasan, at mali sa aral ng simbahang Katolika. Logical fallacy na ginamit, hasty generalization. So, sabihin yung sinabi ni sinabi ni Labe, ito ay isang fallacy of generalization. Ang sinabing lahat ng Katoliko ay naglalasingan sa fiesta ay isang hasty generalization o fallacy sa lohika. Hindi pwedeng sabihin na ang kabuuan ng mga Katoliko ay gumagawa ng isang bagay base lang sa ilang halimbawa para itong sabihin lahat ng protestanteng pastor ay kabit.
Para itong sabihin lahat ng protestanteng pastor ay may kabit. Bakit? Merong dalawa, 500 pastor sa protestante, may kabit. Ibig sabihin ba, basta pastor protestante ka, may kabit ka? Mali! Rest, Melo, matindog na ko. Ano ba ang layunin ng fiesta sa Katoliko? Ang fiesta ay hindi na tungkol sa paglalasing o kasayahan lang. Ang tunay na layunin nito ay pagpaparangal sa Diyos at sa mga buhay ng mga santo bilang inspirasyon, pagkakaisa ng komunidad sa pananampalataya, at pagpapalaganap ng debosyon tulad ng misa, posisyon, nobena, at pagtulong sa kapwa. Hindi tinuturo ng simbahan bilang panahon ng bisyo. Kung may ilan mang naglalasing, ito ay kasalanan ng tao. Hindi aral ng simbahan. Oo, totoo na may ilang lumalabag sa diwa ng pagdiriwang at nalululong sa bisyo tuwing fiesta, pero ito ay hindi aral ng simbahan. Hindi ikinakatawan ng buong katoliko populasyon at tinutuligsa ng mga pari at leader ng simbahan. Ang labis na pag-inom may kasalanan. Dapat panatilihin ang kabanalan ng bawat pagdiriwang. Karaniwang paalala ng mga pari tuwing fiesta. Sa madaling salita, ang fiesta ay isang lokasyon ng pananampalataya, habang ang paglalasing ay personal na pagkukulang, hindi relihiyosong aral. Kaya mali ang ipagpantay ang dalawa. Konklusyon, hindi totoo na lahat ng Katoliko ay naglalasing tuwing fiesta. I agree. I agree. Di ako lasinggo eh. Next, ang ganitong pahayag ay mapanira, mapaghatol, at hindi makatarungan. I agree. Kasi yan ang role ng mga protestante, ang mamaratang ng kasinungalingan. I agree. Ang simbahang Katolik ay nananawagan sa kabanalan sa lahat ng pagdiriwang. I agree. Yan ang panawagan ng simbahan. Magdiwang at ipagdiwang ang buhay ng santo na ipinagdiriwang. Walang turo ang simbahan. Mga kapatid, maglasingan na tayo. Walang ganun. Kaya, itong sinasabi ni Bern Serrada Labe ay isang mapanirang pahayag. Lagi na. Isang pamamarata ng kasinungalingan. Ituloy mo lang yan. Matutuwa sa'yo si Satanas. Bern! Labe! Ituloy mo lang yan. Matutuwa sa'yo si Satanas. Okay, paalam na po sa inyong lahat at si Divine iyak na ng iyak kasi gusto niya kumain ng rice and Milo. Kuha ko, apla ko. Himo na kuha ko to rice with antes na Milo. And rice and Milo. Wait na ka rice and Milo? Wait na ka? Gusto mo na may sa rice and Milo? Magkuha na ko sa rice and Milo. Wait. Sige, babay na ako sa inyo dahil ipaghahanda ko muna ng agahan si Divine. Maraming salamat po and babay na po sa inyong lahat. Paalam! At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point! To make his message known is our response.